Inilalayan siya nito hanggang sa pagpasok sa room na ibinigay ni Henry sa kanya. Mukhang tama nga itong lasing na siya dahil hindi na niya magawang maglakad ng tuwid at nakipikit na rin siya. Naramdaman niya ang paglapad ng likod niya sa malambot na bagay. Nang maramdaman niya na unti-unting nawawala ang mga braso ni Patrick, ay bigla siyang napadilat at nang makita na tatayo na to, ay mabilis na hinatak niya ang binata sa braso. Kaya muntik nang tumama ang muka nito sa muka niya. Pia. Nagulat ito sa ginawa niya pero napahagikik lamang siya. Pati ba naman sa pagtawag nito sa pangalan niya ay nakakakilig? Napadako naman ang mga mata niya sa labi nito. Hindi na niya maiwasang makagat ang ibabang labi. I like your lips. Can I kiss you? Hindi na niya napansin ang pagdidilim ng paningin ni Patrick. Stop it, Pia. Lasing ka. No, I'm not. Saka walang pasabi na ikinawit niya ang mga braso sa batok nito at sinalubong ng labi niya ang mga labi ng binata. Nakalapat lang yon dahil sa edad niyang 22. Ni minsan ay wala pa siyang naging boyfriend. Kainis. Napapahagikik siya nang bitawan niya to. Nakita niya na para bang nahihirapan si Patrick na pigilan ng sarili sa kung anong bagay. Patrick, please, teach me how to kiss. Nakita niya ang pagtiim ng bagang nito. No, stop, Pia. Tumayo ito at para bang napapasong inalis ang kamay niya sa braso nito. Napangiti siya. Daig niya pa ang bata sa kalokohan. Then, kung hindi mo ako tuturuan, I will go to Henry. Baka mas magaling siya kaysa sayo. Tumayo pa talaga si Pia sa gitna ng kama at napasigaw siya nang hatakin siya ni Patrick. At nang magtama nga ang kanilang mga mata, ay parang bigla siyang kinabahan. Paano ay may kakaibang emosyon na bumalot sa mga mata ng lalaki. You want it, Pia. You cannot blame me after this. Hindi na siya nakahumang nang biglang sakupin nito ang mga labi niya. Halos magtalo ang puso't isipan niya. Her mind was totally shut down nang mas lumalim ang halik nito at naging malikot ang kamay ng binata sa buong katawan niya. Hindi na niya maramdaman ang lamig ng aircon, kundi ang init na ng paligid ang kumakain sa buong pagkatao niya. Habang ang isang bahagi ng isip niya ay pilit na kinakastigo siya. Ano bang ginagawa mo, Pia? You're surely gonna regret it. Napabalikwa si Patrick nang biglang makarinig ng pagtili at talagang kahit siya ay gusto niyang sumigaw. Kainis. Napailing siya nang makita ang itsura niya at napasinghap siya nang makita ang babae ngayon ay halatang pagkataranta dahil sa nabungaran nito. Anong nangyari? Oh my God, no! Hinawakan niya to sa mga balikat saka pinihit niya ito paharap sa kanya. Pia, calm down. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito at para bang natulala pa ito nang makita siya. Pia, please, huminahon ka, okay? Napakurap-kurap ito na para bang hindi makapaniwala na nasa harapan siya nito. Well, kahit naman siya'y hindi niya akalain, napapatulan niya ang pagkapasaway nito kagabi. Yes, he was drunk, pero mas matino naman siya kaysa kay Pia na halatang lasing na. Masyado kang nagpatukso, Patrick. Singhal niya sa sarili. Nakita niyang parang maiiyak ang dalaga, kaya siya naman ang biglang nataranta nang parang magbapadya ang mga luha nito. Pia, wait, don't cry. Hindi niya alam kung yayakapin ito o kung paano aaluin ng babae dahil alam niyang tanging ang hawak lang nito na kumutang tumatakip sa katawan nito. Tumulo na ang mga luha ng dalaga saka bigla na lang itong humagulhol. Kaya naman sa pagkataranta niya ay niyakap niya ito. Shh, Pia, stop crying. Huminahon ka. Pero napailing lamang siya ng paulit-ulit sa isip niya nang maramdaman ang balat nito sa mga kamay niya. Nakaramdam siya ng kakaibang init, kaya inilayo niya rin ang sarili. It's better if I won't touch her.
Sorry, Patrick. Hindi ko sinasadya. I know I'm the one who initiated it. I am really sorry. Napahagulhol na naman ito. Naihagod naman niya ang isang kamay sa buhok niya. No, I should be responsible to my action. Lalo na't mukhang mas matanda ako sa'yo. How old are you? Nakatingin lang siya sa harapan ng pinto na para bang naroon ang kausap. Ayaw niya kasing mapasulyap sa babae. At baka ang init na nararamdaman niya kanina ay magtuloy-tuloy. 22. What? Nagulat talaga siya sa nalaman niya. Akala niya ay nasa 25 na ang dalaga. Pero ngayon, mukhang talagang kasalanan niya ang lahat. Napatungo siya dahil sa frustration niya. Saka nahilamos ang mga kamay sa muka. You're so young, Pia. I am 10 years older than you, pero nagpadala ako. Napahawak siya sa noo niya. He should think about this matter. Pero bago yon, kailangan muna nilang mag-ayos ng sarili. I am sorry, Patrick. Napahagulhol na naman ang dalaga. Shh! Stop crying, Pia. Mag-usap tayo. But we should fix ourselves. Sige. Kahit labag man sa loob niya ay iniwan niya muna si Pia sa silid nito. Kailangan kong ayusin ang problemang to. Aniya sa sarili. Nakaligo at nakapagbihis na si Pia. Nang mapabaling na naman ang paningin niya sa kama, muli ay napahagulhol siya ng iyak nang makitang nag-iisang patunay na wala na ang iniingatan niya. Natigil lang siya nang tumunog ang cellphone niya. Lolo Arman's calling. Bigla siyang kinabahan nang mabasa ang pangalan ng abuelo. Oh my, baka nag-aalala na si Lolo sa akin. Hello, Lolo? Nasaan ka, Iha? You need to go back now. Your mom and dad were here. Sukat sa sinabi ng lolo niya, ay matinding kaba ang naramdaman niya. Kaya naman mabilis siyang nagpaalam sa lolo niya. She needs to go home now. Hindi niya pwedeng paghintayin ng mga magulang niya. Kaya naman sa pagmamadali niya, ay nakalimutan na niya si Patrick at umalis na siya sa lugar na yon nang hindi lumilingon. Sorry, Patrick. I can't talk to you right now. Siguro sa susunod na lang. Bye, Patrick. Wika niya sa sarili. Ganun na lang ang kaba ni Patrick nang pagbalik niya sa room ni Pia ay wala na to. Nagtagal lang naman siya dahil nagpadala siya ng breakfast para sa kanila ni Pia. Pero laking gulat niya nang wala na si Pia sa loob ng room nito. Kaya naman mabilis siyang pumunta sa receptionist. Excuse me, miss. Can you check if nakapag-check out na ang tao sa room 217? Mabilis namang chinek nito ang computer. Ilang sandali ay bumaling din ito sa kanya. Sir, wala pa pong nag-check out sa room 217. Still, Mr. Lee was there. Dahil sa kilala siya ng receptionist, kaya sinabi nito ang pangalan ng nasa room number na yon. Ang kaibigan niya kasing si Henry ang may-ari ng hotel ng restaurant na yon. Are you sure? But she was a girl. Can you check if Pia kainis? I don't know her whole name. Napahagod na lamang siya sa buhok dahil sa frustration. Saka naisip ang matandang business tycoon na si Mr. Arman Suarez. Maybe he know her, but how could I talk to Mr. Suarez? Naisip niyang mga kaibigan kaya binalingan niya ang receptionist. Where's Henry? Nasa penthouse po siya kasama ang iba pa ninyong kaibigan. Thank you. Nagbalik si Patrick sa elevator, saka mabilis na pinindot ang floor sa penthouse ng kaibigan. Pagbaba niya ay mabilis na bumungad sa kanya ang pinto ng penthouse ng kaibigan. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagkatok sa pinto. Patrick, sisirain mo ba ang pinto ng penthouse ko? Bungad kaagad nito. Hindi na niya inintindi ang sinabi ng kaibigan. Nilagpasan niya to saka nakita sa loob ang 3 pang mga kaibigan. Patrick, what's up? Si Travis ang nakaupo sa sofa. Samantalang si William ay busy sa cellphone nito. At sa kaliwa nito ay si Diego, na busy sa panonood ng TV. Henry, I need your help. Nakita niya na nagulat ang kaibigang si Henry sa sinabi niya. What? Para saan? Saka bakit para kang tinakbuhan ng babae?
At problemado ka. Sabay-sabay na lumingon ang mga to sa kanya at siya namang paglabas ng isa pa niyang kaibigan na si Lawrence na may dalang popcorn. Did I miss something? Hindi ito pinansin ng mga kasama. Inakbayan naman siya ni Patrick. So, totoo nga, Pia left you. Hindi niya alam kung bakit ganon siya kaapektado. Kung iisipin ay, ito naman ang kusang umalis. But Patrick was not like the other man, lalo na at sigurado siya na siya pang nakauna sa dalaga. And she was still young. Diba, ikaw ang naghatid sa kanya kagabi? So bakit nawala? Kaya siguro naman, alam mo na ang buong pangalan niya. Madali na lang siyang hanapin. Napabaling siya kay William sa kaumiling. Binitawan na niya si Henry. Kaya naupo na muna siya sa isang single couch doon. Hinihintay naman ng mga kaibigan ng isasagot niya, na para bang pag mali ang isinagot niya, ay talagang sasaktan siya ng mga to. Hindi ko alam. Mahinang sagot niya. Muli siyang napahagod sa buhok niya. What? Saad ni Chavez. Totoo ba? Si Diego. Ay, Diyo. Wika naman ni Lawrence. Walang forever. Si Henry talagang mas nakakainisang komento sa lahat. Kaya naman tinignan niya to ng masama. Nanginisihan lang ng kaibigan. Can you just help me to find her? Pinaglipat-lipat ni Patrick ang tingin sa mga kaibigan. Nagkatinginan naman ang 5. Ano bang itutulong namin sa'yo? Ano ba to para nating hahanapin si Cinderella ni Patrick? Kaso without the glass shoes. Umiling-iling pa si Henry habang sinasabi yon. Ano ka ba, Henry? Si Pia na walang apelido ang hahanapin natin. Natalo pa niya si Cinderella ng prinsesa mo, Patrick. Sabay naman ni Diego sa kalokohan ng kaibigan niya. Saka nagtawanan ng mga to. He's frustrated. Saka napatayo at napasandal sa hambanang pagpasok ng kusina. Tutulungan niyo ba ako o hindi? Naiinis na tanong ni Patrick. Nagkatinginan na naman ng mga kaibigan niya. Oh no, I smell someone is in love. Iba na yan. Biro ni Chavez na ikinatawa ng 5 pang kaibigan. I am not. Giit niya. Okay, masyadong defensive. Hindi niya alam kung bulong ba yun ni Travis, pero narinig naman nilang lahat yon. Bakit ba hinahanap mo pa siya? As if she stole something to you. Natigilan naman siya sa sinabi ni Diego. Paano niya sasabihin na hindi ito, kundi siya ang may nakuha sa babae? At hindi siya papayag na hindi masolusyonan ang problema. Tama na yan, tulungan na lang natin si Patrick. Malay nyo, magnanakaw nga yung babae. Ninakaw ni Pia ang puso ng kaibigan natin. Sabay tawa ni Henry, kaya nahawa na ang iba pa sa kalokohan nito. Bahagya naman siyang kumalma dahil sa mga kaibigan, pero hindi pa rin mawala sa isipan niya si Pia. I need to find you, Pia. Aniya sa sarili. Isang malutong na sampalang sumalubong kay Pia nang pagpasok niya sa mansyon ng lolo niya. Maria, bakit mo naman sinampal ang anak mo? Nagulat siya sa ginawang pagsalubong ng mama niya sa kanya. Oh, Mom! Naiiyak si Pia, hindi dahil sa sampal nito, kundi sa nakikitang galit sa mukha ng sariling ina. Naramdaman niya ang paghagod ng abuelo niya sa likuran niya, pero hindi nabawasan nun ang kirot ng puso niya. Ayan na ba ang sinasabi ko? Papa, hindi mo dapat kinukonsinti ang batang yan. Look, uwi ba ng matinong babae yan? Hindi nga siya nagpagabi pero inumaga naman. Mas lalo siyang naiyak sa pagtataas ng boses ng ina. Kaya naman napayakap na siya sa abuelo niya. Tumigil ka na, Maria. Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan ng anak mo. Pagtatanggol ng abuelo sa kanya. Kaya lumalaki ang ulo ng batang yan. Bahala kayo. Narinig niya ang pag-alis nito kaya naman lumayo na siya sa abuelo. Thank you po, Lolo. Sorry, Iha. Hindi ko kayang baguhin ang ugali ng mama mo. Hinagod nito ang buhok niya. Ngumiti na lang siya sa abuelo niya pero sa totoo lang,
ay sobrang bigat ng pakiramdam niya. Matapos ang eksenang yon ay tumuloy na siya sa silid na ibinigay ng abuelo niya. Saka siya parang pagod na ibinagsak ang katawan sa kama. Bigla niyang naiisip ang ina. Palagi itong ganon. Simula kasi nang umidad siya ng 10, ay naging mahigpit na ang mama niya sa kanya. Hindi siya nito pinapalabas ng bahay, kundi rin lang sa school ang punta niya. Palagi rin sa bahay nila nagpupunta ang mga kaklase niya, basta may project sila. At ayaw na ayaw ng mama niya na ginagabi siya o kaya yaalis ng bahay. Kaya nga noong nag-migrate ang papa at mama niya sa Paris, akala niya ay magagawa na niya ang mga karaniwang ginagawa niya sa edad niya noong 15 years old siya. Pero 1 taon lang dahil isinama na siya kaagad ng mama niya. At daig pa niya ang mas nasa hawla. Dahil kahit nag-aaral siya sa ibang bansa, ay ni minsan ay hindi siya nakaalis ng bahay na hindi kasama ang ina. Palagi itong kasama. O kung may lakad siya ay kailangan niyang i-move ang date para kasama to. Hindi niya maintindihan ng mama niya kung bakit ganon ito ka-protective. Napaka-OA na nito kung titignan. At ang papa naman niya ay hindi makapalag sa mama niya. Dahil nakapagpipigilan ito ng papa niya, panigurado lang na masasaktan ng mama niya. Para bang sa kanya ibinubuhos nito ang inis sa tuwing mag-aaway ang dalawa. Kaya naman lumaki siya na talagang takot sa maraming bagay. Napaiyak si Pia matapos maisip ang mama niya. Pero mas lumakas yon nang sumagi sa isip niya si Patrick. Isa pa to sa problema niya. Paano kung hanapin siya nito? At malaman ng mama niya ang nangyari sa kanila ng binata. Paniguradong magagalit na naman to, at iyon ang pinakaayaw niya. She wanted her mom to be proud of her, lalo na't hindi ito ang mga tunay niyang magulang. Yes, she was only adopted by them. At simula nang mas lumitaw na ang isa sa mga posibleng kamag-anak niya, ay nagsimula na ring maging mahigpit ang mama niya. Ayaw nito na lumalabas siya ng bahay nila sa Pilipinas o kahit noong nasa Paris sila. Pero hindi na rin nagparamdamang nagpakilalang kamag-anak niya kung bakit. She doesn't know. Well, hindi naman sa ayaw niyang makilala ang mga magulang. Okay, kamag-anak. Pero kung ganito palagi ang mama niya, sana hiniling na lang niya na hindi na nga ito mga nagparamdam. I hate myself. I hate it. I disappointed her again. Sa kanya isinubsob ang ulo sa unan at napahagulhol siya. Para bang walang katapusan ng pag-iyak niya sa umagang yon. Kaya hindi na niya napansin na tuluyan na pala siyang nakatulog. Ano ang kahihinatnan ng muling pagkikita ni Pia at Patrick? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.